Kanina ito yung aparato mo, small MPPT. So, working na yan. Naka-load tayo ng isang electric fan, 60 watts, no? So, pwede ka din nga dito mag-washing machine, TV electric fan, daytime, no? Pag washing machine, pwedeng solo lang, no? Kahit pa paano solo lang kung washing machine, lalo na kung walang araw. Pero pag tanghaling tapat, pwede kang magsabay ng TV electric fan doon. So, ito, naka-electric fan nga tayo, no? 50 watts yan. Then, ito, barena, no? So makita mo sa'yo una nagre-react. So assuming na ito yung washing natin, no? So bumababa yung voltage natin, no? Kapag nagmumotor tayo, no? So kayang-kaya niya, no? So 11.5 yung disconnect nito, no? Ayan, disconnect. Ibig sabihin 11.5, mamamatay ang LED red, mawawala yung kuryente rito. Kailangan mo i-charge kinabukasan. Then ang reconnection niyan ay 1.5 i-plus mo dito sa 11.5, no? Yun ang reconnection niya, 13 volts. Iilaw uli LED red, tapos magkakaroon ka na uli ng kuryente. So nag-harvest na yung small MPPT mo, yan 0.5. Then ito medyo magulo na yan. So 12 volts, 12.8, then 1.10 yung mismong ito 14, magulo. So ulitin natin. Ito 0.8 ampere. Okay? Then 11P wattage harvest. Then 12.8 yung voltage reading dito sa MPPT natin. So magkaroon ng konting diferensya dito, walang problema kasi mahina pa yung araw. Pag malakas yung araw, nag-a-adjust yan, no? Kaya magsasabay yan pag malakas yung araw. So ang battery mo dito, need mo is 100 Ah, then 200 watt solar panel, no? Kung wala kang ma-orderan, pwede mo, kung meron tayong link at pwede nyo orderan doon. Then pwede naman tayo mag-chat or video call sa mga guide, no? So mag-add friend din tayo. Then meron tayong GC saan meron tayong mga discussion minsan doon, no? May mga tanong at nababasa nyo na rin yung sagot doon. Then pwede rin kayo mag-comment doon kung sakali may mga tanong kayo, no? Okay. So ayan, ito sa ngayon 20 Ah yung battery ko, no? Madali ma-full charge to. Better nga yung 100 Ah. Okay. So salamat sa pagtitiwala, Ma'am Jenny, no? Then ito, konting tutorial na papatayin natin yung aparato natin. Unahin mo yung solar panel, no? Yan. Okay, mawala yung mismong harvest nito. Yan, 17 watts, no? So magsisiro yan, matitira na lang dyan yung battery reading mo. Yan, 12.8. Then inverter, no? Papatayin natin. Yan. Then ayan, patayin na yung mismong electric fan din natin, no? Then yung battery sa uli, yun yung sa MPPT mo. Then pasip ko na sa ito maya maya, no? Babalutin lang natin. So pag dumating sa ito, lagay mo yan sa aparato, yung aparato mo sa wall, no? Better sa wall. Then pag naikabit mo na yung mga wire, so dito ka lang gagalaw sa mga wire na to, no? So ito nakakabit na yan, wire natin na yan, positive to negative. Then may color coding, red is positive, black is negative. Ito yung mismo sa solar panel, no? Breaker ng solar panel, breaker ng battery, at breaker ng inverter. So makikita mo yan, yung dalawang positive dito sa dalawang breaker, then yung negative dito sa dalawang breaker din dito, no? So papunta lahat yung dalawa sa battery mo. Then ito is sa solar panel. Okay. So naikabit mo yan, na-fix mo na, no? Naayos mo na, wala ka nang gagawin sa mga setting dahil nakaset na yan. So power mo, yung una is yung battery. So pagpa-power, no? So magre-reading yung MPPT natin. So may blower yan, no? Ibig sabihin yan ay automatic ang umiikot yan. So huwag kang magtataka na hindi umiikot. Umiikot yan pag malakas yung araw, then malakas yung harvest. Okay? Then power natin yung inverter natin, no? Yan. Okay? So nag-reconnect. Okay? Ibig sabihin ay mataas ang battery mo kaya nag-reconnect agad. So ayan. Wala pa, 0-0, no? So power natin yung solar panel. Okay? So saka ngayon magkakaroon ng reading yung harvest. So yung P, yun yung watts, then yung A, yun yung ampere. So yung ampere 4.4, no? Then 5 watts, yun yung na-harvest ng solar panel mo pupunta sa battery mo. Okay? So 100 watts load per hour daytime, walang problema naman. So meron kang inverter na 1000 watts surge, then 500 watts continuous. So ibig sabihin ito yung pinaka maximum na load na pwede. Yung 500 watts na yan, ibig sabihin ay ano lang tawag dito, short period of time, no? Kasi kapag sasagad mo yung 500 at yung battery mo 100 Ah,
Lalo na kung 50% lang, isang oras lang ubos agad ng battery mo. So better ano lang, 100 watts per hour daytime para maghapon mo nagagamit yung kuryente mo. TV, electric fan, sabay yun, walang problema, no? Then washing, umaga, daytime, walang problema, pwede ka doon. Dahil 250 watts lang so ang mismo washing machine na twin tub. So salamat ulit sa pagtiwala, God bless.